Isang pinagpalang hapon mga kapatid. Kayo po ay nagpapatuloy po yung ating Grace Everyday. Natapos po natin yung 12 minor prophets. So ngayon po ay naghahanda pa lang po ng aming mga paksa. Pero bago yan, bago natin magkaroon ng panibagong pag-aaralan sa Grace Everyday ay medyo iiba muna tayo ng topic kasi po ay naghahanda pa lang po, nagpe-prepare pa lang po ng ating series, no? Kasi medyo yung 12 prophets po na sa Old Testament ay natapos din po hanggang kay Malakay. So break muna tayo, pero yung break po natin ibang paksa, ihahanda lang po natin yung panibagong ating series. Naghahanap pa po tayo o pinag-aaralan pa po yung series na ating pag-uusapan sa Grace Everyday. Pag-usapan natin yung patungkol sa, kasi po medyo daraan na po yung tinatawag nating mahal na araw, no? Month of March ngayon, buwan ng Marso. So, susunod na buwan ay aalalahanin yung kamatayan ng ating Panginoon, yung kanyang sakripisyo, pagpapakasakit. Siguro yun ang ating pag-usapan muna natin bago dumating yung April, no? Sa Colossians po, nakalagay po yan. Colossians chapter 2, verse 20. Hanggang chapter 3, 1 to 3. Yan. 1 to 4, maigsi lamang po yan. Ang bagong buhay kay Kristo. Okay, Colossians chapter 2, verse 20 to 23. Tapos, chapter 3, verse 1 to 4. Maigsi lamang po. Ang bagong buhay kay Kristo. Namatay na kayong kasama ni Kristo at wala na sa kapangyarihan ng espiritual na naghahari sa sanlibutan. Bakit po kayo sumusunod sa mga alituntunin? Tulad ng, huwag hahawak nito, huwag titikim niyan, huwag hihipon yun. Ang mga ito'y utos at aral lamang ng tao tungkol sa mga bagay na nauubos. Sa biglang tingin, tila nga nakakabuti ang ganitong pagsamba. Sa mga anghel, ang maling ginagawa nilang pagpapakumbaba at pananakit sa katawan. Ngunit ito'y hindi nakapipigil sa pagmamalabis ng laman. Chapter 3, verse 1 to 4. Magkarugtong lamang po kasi yan. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakitan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit. Ang kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo at kapag siya'y nahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po. Minsan pa kami po ay lumalapit sa iyo. Kami po ay samahan mo sa aming pag-aaral sa tulong ng Banal na Espiritu Santo. Sa aming pag-uusapan ay maging paalala, magturo, at higit sa lahat, Panginoon, ay magbigay sa amin ng inspirasyon nito, tamang katuruan na sinasabi ng iyong salita. Salamat po, Panginoon, sa ngalan ni Jesus. Lahat ng tumanggap kay Kristo ay nagkaroon ng panibagong buhay. Lahat ng nagkaroon ng ugnayan kay Kristo ay may panibagong buhay. Yan po yung ating paksa din sa Colossians chapter 2, verse 20. Namatay na kayong kasama ni Kristo at wala na sa kapangyarihan ng espiritual na naghahari sa sanlibutan. Bakit pa kayo sumusunod sa mga lituntunin tulad ng huwag hahawak nito, huwag titikim niyan, huwag hihipon yun? Dito po sa ating pag-uusapan ay yung ito yung mga katuruan ng tao, mga kasabihan, mga minana natin, ating ginagawang batas, no. Pag sinabing huwag kang hihipo niyan, huwag kang kakain niyon, minsan dala-dala pa natin. Ang tunay na
nagkaroon ng panibagong buhay, ay naging malaya na sa mga bagay na ito. Bakit pa daw tayo nagpapasailalim, sabi ni Apostol Pablo? Kaya minsan, di ba, pagka tayo po, katulad po yan, darating na po yung mahal na araw, ay hindi naman po masamang alalahanin yung kamatayan ng Panginoon. Kaya lang, minsan, taon-taon namamatay ang ating Panginoon. Isang beses lamang siya namatay at siya ay muling nabuhay. So, hindi na po paulit-ulit. Alalahanin, hindi masama. Gunitain, hindi po masama yan. Pero yung ituring na lagi siyang namamatay tuwing mahal na araw, at pagkat siya'y namatay, bawal kumain ng karne, bawal kumain ng ganito, bawal kumain ng ganon. Di ba po? Oy, minsan patay si Kristo. Kailangan huwag tayong maliligo. Ayan yung mga nakaugalian natin, huwag maliligo. Huwag kakain ng mga pinagbabawal. Meron pa mga kasabi na huwag makikipag-sex pagka-mahal na araw. So marami tayong pamahiin o yung sinusunod. Sabi sa verse 22, ang mga ito'y utos aral lamang ng tao. Ang mga ito'y utos at aral lamang ng tao tungkol sa mga bagay na naubos. Sa biglang tingin nga, tila nakakabuti ang ganitong pagsamba sa mga anghel. Maling ginagawa nilang pagpapakumbaba, pananakit sa katawan, ngunit ito'y hindi nakapagpipigil sa pagmamalabis ng laman. Ito raw ay mga turo at aral lamang ng tao. Hindi nakabase sa salita ng Diyos. Kung talagang tayo ay kasama ng Panginoon na matay, yung ating mga kasalanan ay kasama ng isinama na doon sa krus, sa kamatayan ni Kristo. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng panibagong pamumuhay. Yung mga bagay na nakaugalian natin na mahirap talikuran, hindi na po tayo nagpapasakop sa mga ganyan. Sapagkat yan nga po ay aral lamang ng tao. Diba po? Bawal po nga, yan po, yung sinasabi natin, pag mahal na araw, bawal maligo. Nagbabawal. Lalo na kung sa mga Hudyo, maraming bawal sa mga Hudyo. Pero sa atin po, maraming ipinagbabawal. At minsan tayong mga Kristiyano, ay nagpapasakop pa sa mga ganito. Yung iba ay nagpipinitensya. Ito po mga kapatid, hindi mo kailangan gawin masaktan ng iyong katawan. Naabuso daw yan pagmamalabis daw sa sarili. Hindi mo kailangan gawin yan. Meron pa nga nagpapapako sa krus. Hinahagupit yung katawan. Baka daw mabawasan yung kasalanan. Ito po yung pagkakaiba niyan. Ang hiningi ng Diyos ay tunay na pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan. Pwede kasing magpipinitensya ka, gagawin mo yan. Pag nagawa mo na yung pinitensya, gagawa ka ulit ng kasalanan. Meron nga po akong nakikita na nagpipinitensya, pagkatapos ng pinitensya, kinabukasan, balik na naman siya sa dati. Parang ginagawang laro yung hindi mo na kailangan gawin niya, sapos si Kristo lang ang pwedeng bayad na yung kasalanan natin. Hindi mo pwedeng bayaran yung kasalanan mo. Si Jesus na nagbayad nun. Ang kailangan natin gawin mga makasalanan, kasama po ako, magsisi at mamuhay, isa pamuhay, yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Minsan parang baliwala yung ginawa ng Panginoon sa krus. Binigyan na tayo ng panibagong buhay ng Panginoon. Binigyan tayo ng panibagong buhay ng ating Panginoon. Tamasahin natin yun.
Okay, punta tayo sa chapter 3, verse 1 to 4. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya ang pagsumakitan ninyo ang mga bagay na nasa langit, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Si Kristo ay buhay na, nasa kaupo na rin siya sa kanan ng Diyos. Ang pagsusumakita natin yung mga bagay ukol sa langit. Hindi po yung panlupa. Ulitin ko po Binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Nung nabuhay si Kristo, kasama na tayong nabuhay. Nung namatay si Kristo, lahat ng kasalanan natin kasama na roon. At nung nabuhay siya, kasama tayong nabuhay na muli. Ibig sabihin, panibagong buhay. Okay, sabi diyan, kaya't ang pagsumakitan niyo ang mga bagay na nasa langit, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ano daw yung pagsusumakitan? Uunahin yung mga bagay sa langit. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Yun ang pagsumakita natin, yung righteousness ng Panginoon. Yun yung kaharian niya. Ang kaharian ng Diyos ay yung katwiran. Katwiran, ibig sabihin, mamuhay ka sa katwiran ng Diyos. Mamuhay ka ayon sa salita ng sa katotohanan ng Diyos. Sa kabanalan ng Diyos. Mamuhay ka ayon sa kanyang layunin. Amen po ba? Yung iyong paningin ay ilalagay mo sa mga bagay na nasa langit. Kasi nandun yung pag-asa, kaya sinasabing ganun. Yung pag-asa mo nasa kay Kristo, nasa kanan ng Diyos. Kaya sinasabi natin, siya po ay nabuhay na maguli. Hindi na po siya naging nakapako sa krus. Taon-taon naging nakapako sa krus. At parang hindi na nakaalis sa krus. Kaya kita niyo po yung krus natin na bakante na po. Ibig sabihin ng krus, simbolo ng kamatayan yan. Pero yan ay bakante na sapagkat si Kristo ay nabuhay na maguli. At sabi diyan, siya ay nasa kanan ng Diyos Ama. Yan ang katibayan sa chapter 3. Verse 1. Si Kristo ay nabuhay na at siya ay nasa kanan ng Diyos. Kaya sabi niya, pag sumakita niyo yung mga bagay na sa langit, kasi nandun yung pag-asa natin, nandun si Kristo. Kaya ang krus, bakante na yan. Wala na si Kristo sa krus. Siya ay nabuhay na maguli. Alalahanin natin ang kamatay, wala pong masama. Pero tandaan niyo po, hindi po siya laging namamatay. Siya po ay nabuhay na maguli. Yan po ang mabuting balita. Kasi kung ang ating Panginoon na hindi nabuhay na maguli, walang mabuting balita. Tama po ba? Kasi namatay siya, hindi na siya nabuhay. Wala pong mabuting balita ron. Pero ang ganda, namatay siya, kasama na yung ating mga kasalanan dahil inako niya. At siya ay nabuhay na maguli. Yun ang good news. Yun ang mabuting balita. Nabuhay siya na maguli upang magkaroon tayo ng pag-asa. At yung pag-asa na yan, sabi diyan, ituon natin sa mga bagay na nasa langit. Amen po ba? Verse 2 po, isaisip niyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Okay. Isaisip daw yung mga bagay na nasa langit, hindi mga bagay. Bakit? Ano po yung nasa panlupa? Mga pansamantala. Nakita niyo po, lahat ng bagay nasisira, di ba? Nagkaroon po tayo ng mga gamit na ganito, nasira na. Nagkaroon po tayo ng magandang bahay na, noong una yung maganda dahil pinagawa maayos, pero ngayon luma na. Kailangan nire-renovate o inaayos. No? Lahat po ay pansamantala. Lahat po ay lumilipas. Okay po mga kapatid, ulitin ko po, isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit. Hindi ang mga bagay na panlupa. Ang panlangit kasi walang hanggan. Samantalang sa lupa, kung dito lang ang pag-asa natin, sabi ni Paul sa Corinthians, ikaw na raw yung pinakakawawang tao. Kasi ang mga sinasabi ng Panginoong Hesus ay hindi po panlupa. Ang sinasabi ng Panginoon ay galing sa Espiritu, ito'y buhay at ito'y pangwalang hanggan. Minsan sinasabi ng Panginoon, akala natin panlupa eh. Sabi niya, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Bagamat pinakain niya ng literal na tinapay,
Pero ang ibig ng Panginoon, kapag siya ang ginawa mong tinapay, sabihin siya yung naging pagkain ng iyong kaluluwa, yung kanyang mga salita. Okay po yung kanyang salita, yun ang pagkain ng kaluluwa. Ayan, yun yung pangwalang hanggan. Inilimbawa niya sa tinapay sapagkat ang kinakain ng mga Hudyo, hindi po sila pamilyar sa kanin yung kinakain natin na bigas. Sa lumang tipan, panahon pa ng lumang tipan, ang mababasa natin tinapay. Ayan. Kasi masarap yung tinapay nila, galing sa trigo yun. Napakasarap. Pero ang napakasarap dito, brethren, si Kristo ang tinapay na nagbibigay ng buhay. Yung kanyang salita. Kapag ikaw ay, yung kanyang salita ay kinain mo, ibig sabihin na, ito po ay iyong inilagay sa puso. Yan. Hindi po literal na kinain, yung salita. Inilagay mo sa puso mo. Ito yung ginawa mong basihan, yung ginawa mong pag-asa. Yan yung nagiging tinapay. Sabi niya, ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay, hindi sa salita rin naman ng Diyos. Man shall not live by bread alone. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita rin naman ng Diyos na lumalabas sa bibig niya. Kasi yun yung pagkain ng kaluluwa, nagbibigay ng pag-asa, at hindi po yung pansamantala. Kaya sabi diyan, huwag yung panlupa, panlangit ang isa-isip mo. Amen po ba? Verse 3, 3:3 ng Colosas. Sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay niyo at kapag siya'y nahayag, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Nung namatay si Jesus sa krus, kasama na po daw tayo doon. Ibig sabihin, kung mabubuhay man tayo ngayon, hindi ka dapat mabubuhay para sa iyong sarili. Kasi nakasama ka nang namatay sa krus. Yung kasalanan mo ay inako ng Panginoon. Kung nabuhay si Jesus ngayon, nabuhay na maguli, dapat mabuhay tayo para sa Kanya. Ang buhay mo ay hindi na sa atin, hindi para sa Panginoon. At ang sabi diyan, kapag nahayag si Kristo, ang buhay niyo nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay niyo. Kapag siya'y nahayag, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Kailangan maipahayag si Kristo sapagkat siya yung buhay natin. Ang tagumpay ni Kristo ay tagumpay natin. Yun ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa. Kaya dapat nakikihati tayo sa kanyang pagpapakasakit. Kung siya ay namatay, dapat kasama tayong namatay, yung ating mga kasalanan. Nabuhay siya, tayo din ay dapat mabuhay. Sapagkat nakatago raw ang ating buhay kay Kristo. Kapag siya ay nahayag, mahayag din tayo kasama niya. Yun lamang po mga kapatid, salamat po. Tayo po'y manalangin. Salamat po Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat ng lubos sa inyo. Patuloy po Panginoon na kami ay turuan mo ng iyong mga salita sa Grace Everyday Lord, magpaalala at itong devotion na ito ay lagi ay makakatulong at susuporta po sa aming buhay bilang mga Kristiyano. Salamat po Panginoon. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen.